Noong January 3, 2026, naganap ang isa sa pinakapambihirang pangyayari sa geopolitics ng Amerika at Latin America. Isang operasyong militar ng Estados Unidos sa Venezuela ang nauwi sa pagkahuli kay Pangulong Nicolas Maduro at ng kanyang asawa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Estados Unidos, ang operasyon ay para labanan ang narcoterrorism at drug trafficking at bilang bahagi ng kanilang layunin na ibalik ang demokrasya sa Venezuela. Ngunit maraming eksperto at analist sa buong mundo ang naniniwala na may mas malalim na dahilan sa likod nito. Ang langis at kontrol sa pinakamalaking reserbang langis sa buong mundo. Sa videong ito, tatalakayin natin ng detalyado ang lahat ng aspeto ng operasyon mula sa opisyal na dahilan, oil strategy, geopolitical context, legal implications hanggang sa reaksyon ng mundo. Tingnan natin kung paano nagkakaugnay ang lahat ng ito. Ang Venezuela ay may pinakamalaking proven oil reserve sa mundo. Tinatayang 303 bilyong bariles, halos 17% ng global reserves. Mas mataas pa ito kaysa Saudi Arabia at Iraq. Ang langis ng Venezuela ay heavy crude na siyang napakahalaga sa mga refinery sa Gulf Coast ng US. Ngunit sa nakalipas na dekada, bumagsak ang produksyon ng langis mula 3 milyong bariles kada araw noong 2000 hanggang mas mababa sa 1 milyong bariles kada araw noong 2025 dahil sa korupsyon at mismanagement sa Petróleos de Venezuela, ang state-owned oil company ng bansa. Ang sitwasyon ng langis ay hindi lamang pang-ekonomiya, kundi ito rin ay geopolitical. Ang kontrol sa yaman na ito ay nangangahulugang leverage sa hemispheric energy supply at impluensya sa mga karatig bansa. Dito nagsisimula ang paliwanag kung bakit malaki ang interes ng Estados Unidos sa Venezuela higit pa sa opisyal na dahilan ng droga. Opisyal na sinasabi ng Estados Unidos na ang operasyon ay tungkol sa drug enforcement at national security. Ang pamahalaan ni Maduro ayon sa Washington ay protektado ang drug networks at may kinalaman sa international narco-terrorism. Bukod dito, sinabi ng US na layunin din nilang ibalik ang demokrasya at kontrahin ang mga hindi demokratikong elemento sa pamamahala ni Maduro. Pinuna rin ng US ang pakikipag-alyansa ng Caracas sa Russia, China at Iran na umano'y nagpapahina sa impluensya ng US sa rehiyon. Ngunit maraming eksperto ang nagsasabi na habang droga ang opisyal na dahilan, hindi ito sapat para ipaliwanag ang laki at risk ng operasyon. Maraming palatandaan ang nagpapakita na ang oil strategy at geopolitical positioning ang pangunahing layunin. Matapos ang operasyon, malinaw na binigyang diin ng US na kukontrolin nila ang produksyon at exports ng langis ng Venezuela at gagamitin ang kita para sa reconstruction. Kasabay nito, sinita rin ng US ang ilang Venezuelan-linked oil tankers, kabilang ang mga nakarehistro sa Russia, para tiyakin ang kontrol sa ruta sa maritime oil. May pahayag rin na posibleng makilahok ang US oil companies sa pag-rebuild ng energy sector na nagpapakita na economic control at leverage sa langis ang isa sa pangunahing layunin. Ang langis ng Venezuela, kahit malaki ang pagbagsak sa kapasidad ng produksyon, ay mahalaga sa pangmatagalang energy security ng US, lalo na sa Gulf Coast refinery network nito. Bukod sa ekonomiya, ang langis ay instrumento rin ng kapangyarihan. Kontrol dito ang nagbibigay ng leverage laban sa Russia at China at iba pang bansa na may interes sa rehiyon. Kaya kahit ang operasyon ay ipinakita bilang drug enforcement, ang plano ng Estados Unidos na angkinin at kontrolin ang mahalagang yaman ng Venezuela ang hindi maikakaila. Hindi hiwalay ang langis sa geopolitics.
Sa nakalipas na mga taon, pinalakas ng Venezuela ang kanilang relasyon sa China at Russia sa pamamagitan ng joint ventures, loan agreements at energy deals. Ito ay nagbawas sa impluwensya ng US sa rehiyon at nagbigay daan sa iba pang makapangyarihang bansa na magkaroon din ng impluwensya sa Western Hemisphere. Ang pagkuha ng kontrol sa pamahalaan at sa langis ay paraan ng US na maipilit ang kanilang impluwensya at kapangyarihan at para mabawasan ang leverage ng ibang bansa. Ang ganitong interpretasyon ay tinatawag na modernong Monroe Doctrine, kung saan ang Estados Unidos ay aktibong nagmamanman sa ibang makapangyarihang bansa sa Latin America. Bukod dito, may mga aspetong pang-ekonomiya tulad ng muling pagbangon at pagpapatatag ng oil market. Ang Venezuela ay may kakayahang magpadala ng malaking bilang ng bariles sa US at global market kung maayos ang infrastruktura. Kaya malinaw na may economical at strategic advantage ang operasyon. Maraming mga eksperto sa batas ang nagsasabi na ang operasyon ay lumalabag sa international law, partikular sa UN Charter, dahil sa pilitang kinuha ang nakaupong pangulo ng walang pahintulot ng UN o host nation. Ayon sa Chatham House at iba pang legal institutions, malinaw na may elemento ng interes sa yaman ng bansa ang ginawang operasyon ng Estados Unidos at hindi lang ang planong pagpapalit ng administrasyon. Kung titingnan ang internasyonal na reaksyon, maraming bansa na kaalyado ni Maduro ang nagkondena sa aksyon ng US bilang paglabag sa soberanya. Ang iba naman ay nanawagan ng maingat na pagtingin sa legalidad at pangmatagalang implikasyon nito. Sa Latin America, lumala ang tensyon at may pangamba na ang ganitong operasyon ay maaaring magdulot ng regional instability. Gayunpaman, ang ilang US partners ay tiningnan ang operasyon bilang isang hakbang para sa hemispheric security, lalo na laban sa impluwensya ng Russia at China sa Latin America. Hindi rin maikakaila na may kontekstong humanitarian at economic. Ang ekonomiya ng Venezuela ay bumagsak ng husto dahil sa hindi magandang pamamahala, korupsyon at sanctions. Maraming Venezuelans ang nakaranas ng krisis sa pagkain, gamot at mga pangunahing serbisyo. Ang mga suportado sa ginawang operasyon ng US ay nagsabi na kinakailangan ang aksyon upang mapigilan ang paglala ng krisis. Ngunit may mga kritiko naman ay nagsasabing ang military intervention ay maaaring magpalala ng instability at magdulot ng insurgency mula sa mga pro-Maduro forces. Ang risk ay mataas at malinaw na ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon ay nasa alanganin. Sa kabuuan, habang ang opisyal na dahilan ng US ay counter-narcotics, national security at democracy restoration, malinaw na ang langis at kontrol sa resources ay ang pinakapangunahing dahilan ng isinagawang military operation. Pinapakita nito kung paano ang isang bansa na mayayaman sa enerhiya ay nagiging sentro ng kapangyarihan, politika at global strategy. Ang Venezuela case ay isang halimbawa kung paano nagsasama ang political, economic at military objectives sa modernong geopolitics. Ngayon, iniwan namin ang tanong sa inyo. Ang operasyon ba ay tungkol sa langis, droga, demokrasya, o isang mas malawak na strategic plan? I-comment ang inyong opinion. Kung nagustuhan ninyo ang detalyadong paliwanag na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga bagong videos.